John chapter 9, verses 35 to 41. Iniimbitahan ko pang bawat isa na tumayo at as usual, bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayo po ay tumayo at basahin po ang salita ng Diyos sabay-sabay po. Okay, nandiyan na po kayo, starting sa verse 35. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinambahan niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayoy makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseong naroon, at siya'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo nga'y bulag, hindi na sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakita kayo, nananatili kayong may sala." Maaari na po kayong umupo. So, here, John chapter 9, pinagpapatuloy po natin ang series of study, ang pag-aaral natin dito sa Gospel of John. So, dito sa chapter 9, we will read na pinagaling ni Jesus, or we read, kung at binasa na po natin ito, na pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bulag, buta. Sa buong buhay niya, hindi po siya nakakakita, but now, nagbago po ang lahat. At sa isip natin na, kasi nakakita na siya, so ang kanyang pamilya, mga friends, ay magiging masaya na rin dahil sa nangyari sa kanya. But, ang mga nakakakilala sa lalaking ito, ay nagkaroon ng confusion, and they thought, ito ba yung pinanganak na bulag? So, they cannot believe at they argue about it. Finally, they asked this man kung siya ba ay pinanganak na blind. At sinabi sa kanila na, ako ang bulag na kung saan ngayon nakakakita na. Pagkatapos, dinala siya sa mga religious leaders, sa mga Pariseo, and then you will see sa verse 16, ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa. So, bakit po nahirapan silang tanggapin ang katotohanan na si Jesus ang nagpagaling sa taong ito? Because of their tradition po. Because sa kanilang tradisyon. So, it's about sa kung ano ang pinananatin nila sa araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay araw ng pamamahinga. So, it's about rest, na pagsasama-sama ng family at sa fellowship sa Diyos. Ngunit, they made it a heavy burden para sa mga tao. Nagdagdag sila ng iba pang mga law sa araw ng Sabat. So, para sa kanila, si Jesus hindi maaaring nagmula sa Diyos dahil siya ay hindi sumusunod sa kanilang Sabat, sa kautusan ng Sabat na kanilang ginawa. Para sa kanila, siya ay isang makasalanan at siya ay hindi maaaring mula sa Diyos. Sa Old Testament, if you will go back sa Old Testament, you will not see na may pinagaling na blind sa Old Testament. And now, biglang narito ang Diyos na nagkatawang tao through Jesus, and then pinagaling niya ang ipinanganak na bulag, and walang sino man sa mga religious leaders na nakaisip nito about sa Messiah, na kung saan sinabi sa Old Testament na pagdating niya, pagagalingin niya ang mga bulag. Bakit hindi naisip ito ng mga religious leaders? Dahil ang mga tradisyon, dahil po nga po sa kanilang mga tradisyon na ginawa nila, mga law na dinagdag nila sa araw ng Sabat, because of their tradition na naglayo sa kanila mula sa katotohanan. So, two things I want you to see from our text this morning. The title of our message is spiritual na pagkabulag o spiritual blindness. So, two things na makikita natin kung ating hahatingin. Ang una ay about sa mga sumasampalataya in verses 35 to 38. And the second is ang mga hindi sumasampalataya sa verses 39 to 41. So, kung anong ginagawa palagi ni Satan sa buhay ng tao, ang ginagawa niya, especially sa ating mga Christians,
so that we would not be effective sa mga nakapalibot sa atin, is He will blind us sa katotohanan. In fact, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sinabi ni Paul, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So this is what He always does, ang ginagawa ni Satan, and it is the reason kung bakit kailangan natin na lumakad sa liwanag or sa katotohanan. Kailangan natin i-follow si Jesus. You know why? Kailangan natin i-follow si Jesus because He said in John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So back in our story, so ginisa ng mga religious leaders ang taong ito ng mga tanong nila. And so this man na nahil na siya from being blind at ngayon ay nakakakita na siya. But itong mga religious leaders ay hindi sila makapaniwala na nangyari ito and siguradong hindi rin sila naniniwala na si Jesus ay God. So, ang bulag ng lalaki ito na nakakakita ngayon, sinalin sila at sabi ng blind dati, ngayon nakakakita na, sinabi sa kanila, nakakapagtaka na hindi ninyo alam ang tungkol sa lalaking ito na nagngangalang Jesus, na nagpagaling sa akin. Alam niyo, walang makasalanang makakagawa o makagagawa nito. Kaya, ang taong ito ay siguradong mula sa Diyos. Sabi niya, ang taong ito ay siguradong mula siya sa Diyos. Wala pang nakagawa ng ganito. And then, ang mga religious leaders, imbis na maawa sa taong ito at makita ang ginawa ng Diyos sa buhay ng lalaki ito, they call this man a sinner. Makasalanan ka. At alam mo, sabi ng mga religious leaders, isinilang ka na makasalanan. Isinilang ka sa kasalanan at ito ang dahilan kung bakit siya ay bulag. Ayaw nilang marinig ang tungkol kay Jesus. Ayaw nilang turuan sila ng isang makasalanan. Alam natin na ang sinasabi ng taong ito na dati bulag ay correct, tama. Pero they refuse to listen. They refuse to accept the truth. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. And so what they did, from now on, hindi ka na papasok sa templo, hindi ka na maaaring dumalo sa sinagoga. Tiniwalag siya sa templo at sa sinagoga, bawal na siyang pumunta dito. So, but kahit na pinagbawalan na siyang pumunta sa templo at sinagoga, ay he believed na nawala sa kanya. In fact, higit pa ang natanggap niya kaysa sa nawala sa kanya. Okay? So, in verse 35 to 38, balikan po natin about sa sumasampalataya, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang kausap ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Notice with me, ang dating blind na lalaki na ito ay itinawala sa sistema ng reliyon. Ngunit sino ang humanap sa kanya ngayon? Sino ang humanap sa kanya? Si Jesus. So, ang taong ito na bulag na kung saan pinanganak siya sa ganitong kalagayan. Paano ito naugnay sa atin? How does it relate to us, church? Spiritually speaking, about isa sa atin ay pinanganak na bulag. Bulag sa spiritual, tulad ng tao ito, na hindi lang siya bulag sa physical, kundi spiritually blind siya. So, now, paano pinagaling ni Jesus ang taong ito tungkol sa kanyang physical na pagkabulag? We will see, if you read it already, you know na si Jesus ay dumura sa lupa, gumamit ng putik mula sa dura at dumi, inilagay ang putik na ito sa mga mata ng taong ito, and then he told this man na wash it punta ka ng Siloam, sa lawa ng Siloam, and then wash your eyes. So pagkatapos sumunod ng taong ito, after na nag-obey siya, what happened? Nakakita na po siya. Ngayon, kahit na nakakakita na siya sa physical, siya ay spiritually blind. Na makita muli ni Jesus ang taong ito. So Jesus asked this guy, naniniwala ka ba sa anak ng tao? Sa Tagalog sabi, naniniwala ka sa anak ng tao. Pero sa English translation, do you believe in the Son of God? Naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? So,
So there's a different translation, different sa translation ng pagkakasabi. Now sa Greek, ang salita na tinanong sa lalaking ito is, the meaning is commitment. It's a call of commitment. So, nais ng lalaking ito na sumampalataya, sabi niya, yes, I want to believe sa anak ng Diyos. Sino po ba siya? At Jesus answered him, nakita mo na siya ang nakikipag-usap sa iyo ngayon. Now, hindi maaaring, we should not ignore this phrase, itong salita, dahil mahalaga ito, anak ng Diyos. It refers sa truth na si Jesus ay makapangyarihang Diyos. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga religious leaders ng mga Hudyo ay galit kay Jesus, dahil siya bilang isang tao ay kiniklaim niya na kapantay ng Diyos. Itong dahilan na nagagalit sila. Makikita natin sa John chapter 5 verse 18. Lalo lamang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. So yan po ang kahulugan ng Son of God, na sila po ay equal sa Diyos Ama. Pinapantay niyang kanyang sarili, and that's the truth. Magkapantay ang Diyos Ama at Anak. If we know Trinity, they are equal, three distinct person, one Godhead, and equal sa power, equal sa pagka-Diyos. So, that's the reason why, one of the reasons bakit galit ang mga religious leaders kay Jesus. Dahil he claimed na siya ay makapangyarihang Diyos. So, it is important to understand kung ano ang ibig sabihin ng Son of God o anak ng Diyos. Sa Biblia, madalas na tinatawag na si Jesus na anak ng Diyos. And it means na siya ay Diyos na nahayag sa tao. Yung word na Son of Man, siya ay Diyos na katawang tao, nahayag sa anyong tao. Si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay pinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Si Maria po hindi po nabuntis sa natural na pagkabuntis, kundi ito po ay nabuntis si Maria ay buntis at dinala niya sa kanyang sa sinapupunan si Jesucristo through the power of the Holy Spirit at hindi sa natural na paraan ng tao. So ang kaganapang ito ay nagpapahiwatig ng banal na nature ng kapanganakan ni Jesus na nagpapatunay sa kanyang pagkilanlan na siya bilang anak ng Diyos. Si Jesus bilang anak ng Diyos, it means na si Jesus ay Diyos. That's what it means, Son of God, na siya ay Diyos. Si Jesus na nagtataglay ng parehong nature, katangian ng Diyos at pareho silang pinarangalan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak ay parehong pinararangalan. In fact, basahin ko po sa inyo sa John chapter 5, verse 21 to 23. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. So, co-equal in power. Diba? Kapantay ng kapangyarihan. Hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay binigay na niya sa Anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang Anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. The same sa honor. If you honor the Son, then ang Ama ay na-honor din. If you honor the Father, then naparangalan din ang Anak. Ang hindi lang, sabi dito, tapusin ko po sa verses na ito, ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Anak. Okay? So now back in our text, sa puntong ito, naniniwala ko na now itong lalaking ito na dati bulag ay sinurrender na niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Isinuko niya na ang kanyang will sa will ng Panginoon sa kanyang buhay. Siya ay na-save. Kaya bakit nasabi ko ito? Dahil sa kanyang response, sa verse 38, ay sinabihan tayo about sa kanyang response. Sabi niya, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. You notice, dito po, so may sa kanyang confession at sa resulta ng kanyang belief. So ang kanyang mga salita hindi empty, kundi makikita natin ang patunay, ang resulta, may action. Sinamba niya si Jesus, hindi lang sa salita, sumasampalataya ko, but may resulta sa kanyang buhay. Mayroong resulta ng action. Sinamba niya si Jesus. Nagpapaalala sa atin sa James chapter 2 verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na
gawa. So, ang tunay na pananampalataya, it will always result action, gawa. Mga action sa ating part, at ito ay dapat na, for this guy, it resulted sa pagsamba kay Hesus Kristo. And same liwat sa ating buhay, it will result dapat ng pagparangal sa Diyos. We want to honor Him. We want to worship Jesus. We want to worship God. And makikita natin na tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng taong ito. So, that's another point sa pagiging Diyos, dahil Diyos lamang ang sinasamba. Tama? So, He is God. So, dito, tinanggap niya ang pagsamba ng lalaki ito, and we see na tinanggap ni Jesus, again, tinanggap niya ang pagsamba ng lalaki ito. Just to be clear, church, hindi liligtas ng mga mabubuting gawa. Ngunit, ipinapakita nito na tayo ay saved na. Salvation will result good works. Hindi good works to be saved. Maligtas, gumawa ka ng mabubuting bagay para maligtas. Pero once na linagay mo ang iyong pananampalataya kay Hesus Kristo, magkakaroon niya ng magandang bunga. Mayroong bunga, may fruits. Okay? May mga mabubuting gawa ang resulta ng tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. So, may choice ang lalaki ito. Either he will accept the word of Jesus, ang sinabi ni Jesus, or i-reject niya ito. But we notice na pinili niya na tanggapin ang sinabi ni Jesus. Ano sabi niya? Ako ito, sa harapan mo. So, we read na sumampalataya siya. Ang kanyang puso ay open sa katotohanan mula sa Diyos, kay Jesus. Now, we need to say na ang ating kasalanan ang siyang naghiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit maraming mga tao po ngayon na iniisip nila na sila ay good person. I'm a good person, mabuting tao. But according sa Biblia, Romans chapter 3, verse 10 and 23, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So this is the problem. Ang problema natin ay kasalanan. And ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. And kahit gaano man tayo kahusay sa tingin natin, but the truth is, malayo pa rin tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At isa sa kanya, sa kanyang katwiran. Ito ay isang kalagayan na wala tayong hope sa ating sarili lamang. Nilalagay natin ating pagtitiwala. Tulad ng taong pinanganak na bulag, he is hopeless. Sinabi ng Biblia sa Romans chapter 5 verse 6, sapagkat nung tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. So, you see, tayo ay walang hope sa ganitong condition. Ngunit, Jesus came and ginawa niya para sa atin ang hindi natin magagawa sa ating sarili. Ang iligtas ang ating sarili. Okay? You see, meron tayong choice na gawin tulad ng kailangan gawin ng lalaking ito dito sa chapter 9. Either to accept the free gift na buhay na binibigay ni God sa atin, or to reject. So, or either mabuksan ang iyong spiritual eyes, or you will remain na bulag sa katotohanan. Bulag, spiritually blind. Sinabi ni Pablo sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, what we deserve, church, you know what we deserve? Death. That's what we deserve. Kamatayan. Kaya mag-ingat kayo sa pagsabi na, kaya dapat na makuha ko what I deserve. I deserve this. I deserve that. You know what we deserve actually? Kamatayan. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. But on the other hand, if we will receive the free gift of God, then you will receive eternal life. And this life ay matatagpuan lamang kay Jesus. And then, your eyes will be open. Ang iyong spiritual na mga mata na bulag ay mabubuksan. And paano natin gagawin ito? Paano natin matatamo itong buhay na walang hanggan? Binigyan tayo ng sagot. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus o si Jesus
ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So, what we see here is ipahayag mo sa iyong, i-confess mo ang iyong pananampalataya and believe with all your heart, buong puso at ang iyong spiritual na bulag na mga mata ay saka lamang makakakita. So, maring, kung ikaw ay believer na ni Jesus, ikaw ay sumasampalataya, like this guy na itiniwalag sa sistema ng reliyon, and perhaps some of you, someone are laughing at you, inuusig ka, kinukutya ka, the world may persecute you. The world will laugh at you, but understand this, Jesus will accept you. They may reject you, people from the world may reject you, but Jesus will never forsake you. Okay? Palagi kang tatanggapin ni Jesus. Some of you, nagangad ng pagtanggap ng sanlibutan, palakpak ng sanlibutan, ng approval ng sanlibutan. But if you are a believer ni Jesus, like this guy, you will experience talaga persecution and sometimes rejection. But remember this, Jesus accepted you. Remember na tinanggap ka ni Jesus at palagi kang tinatanggap ni Jesus. So, what you need to do, what you only need to do is, Lord, here I am. Lord, lumalapit ako sa iyo. I believe, I trust you. Ng buong puso. Nagtitiwala ako sa iyo. Once again, ang tao ito dito sa binasa natin, he was born blind sa physical. So, Jesus opened his eyes and spiritually speaking, hindi lang sa physical, kundi ang kanyang spiritual na mga mata ay nabuksan. Sumampalataya siya kay Jesus and he worshiped Jesus. He needs Jesus sa kanyang buhay. Because he knows na siya lamang makapagbibigay ng kaligtasan sa kanya. And sa atin din, sa ating lahat. Si Jesus is all we need. Si Jesus. Dahil siya lamang ang makapagliligtas, siya ang solution sa buhay natin, siya ang hope sa ating buhay. And kahit na hindi pinahintulutan ng lalaki ito, ng mga religious leader, ng mga pinuno ng reliyon na sumamba sa templo, but Jesus allowed him na sumamba sa kanya. He cannot worship na sa temple, he cannot worship sa sinagoga, pero Jesus allowed him na sumamba sa kanya. Walang Hudyo ang sumasamba sa isang tao. Ngunit ang taong ito ay dumating upang malaman kung sino ba talaga si Jesus. And he realized na siya ang anak ng Diyos. And then, he started to worship Jesus. Dahil na-realize niya, nakita niya na siya ang Messiah. Siya ang makapagliligtas, siya ang Diyos. And notice, yung progression ng kanyang pananampalataya. Yung paglago ng kanyang pananampalataya ng tao ito na umabot sa puntong ito na nabuksan ang kanyang spiritual na mga mata. First, you will see in verse 11 na ang kanyang pagkakilala kay Jesus ay isang tao, a man. In verse 11. And then, pag nakita niya si Jesus in verse 17, bilang isang propeta. In verse 17. Pagkatapos, ay nakita niya si Jesus bilang nagmula sa Diyos. In verse 33, sa English translation, sabi, if this man were not from God, he could do nothing. So, basically, sa madaling salita, na ina-acknowledge niya na siya ay nagmula sa Diyos. And then, hanggang sa nabuksan na talaga ang kanyang spiritual na mga mata. In verse 38, nakita niya si Jesus bilang anak ng Diyos. And he worshiped Jesus. Sinamba niya si Jesus. Yan yung natural na mangyayari sa buhay ng nakakakilala, lumalago sa pananampalataya. He can stop loving Jesus. He can stop worshiping Jesus. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na parangalan, i-honor si Jesus. As you grow sa pananampalataya, yan ang natural na nangyayari. Ang parangalan si Jesus sa buhay mo. You want to honor Him sa buhay mo dahil ikaw ay lumalago na sa iyong pananampalataya.
Gusto mong parangalan siya sa buhay mo. And so, that means also on the other hand, na maaaring i-check natin ating sarili. Kung wala tayong desire na parangalan si Jesus, maaaring hindi pa talaga totally na nabuksan ang ating spiritual na mga mata. Hindi pa tayo totally na nagpo-progress sa ating paglago sa pananampalataya. So again, yun yung mangyayari sa buhay natin. Not just in the areas na pag-sing dito sa simbahan na kumakanta tayo na pinupuri ka namin Jesus, hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa mga fellowship, kundi maging sa buong area ng buhay natin kahit na nasa labas na tayo sa nagsimbahan ito. Many Christians today, they honor God just in this place sa simbahan. But pagkatapos na ng simba, that's it, tapos na. They don't honor God na, tapos na. So the same with the tradition ng mga religious leader. They just honor God with their lips. Just lip service dito sa simbahan. But after that, then wala na. So again, I want to remind you, the Word of God is reminding us this, to honor God palagi sa buhay natin. Amen? So let's now look at those people na hindi sumasampalataya. Verse 39 to 41. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Kung babasahin natin sa John chapter 3, si Jesus ay nagsalita about sa judgment sa mga re-reject sa Kanya, sa tumatanggi sa Kanya. And now here in chapter 9, si Jesus ay nagsalita kung paano siya tinanggap ng ilan. So some accepted Him, some believe in Him, pero ang ilan naman ay nag-reject sa Kanya. And ang tinutukoy ni Jesus tungkol sa mga tumanggap sa Kanya ay ang mga nag-confess sa kanilang sarili na sila ay spiritually blind, na sila ay nasa spiritual na pagkabulag na kalagayan. Ang kanilang need sa Savior, kailangan nilang Savior na kung saan because of their admission, pag-admit nila na sila ay spiritually blind and they need a Savior, then mabubuksan ang kanilang mga spiritual na mga mata, makikita nilang truth, makikita nila si God sa kanilang buhay through believing kay Jesus Christ. On the other hand, para sa mga hindi nakakakita ng kanilang spiritual na pagkabulag, they thought they are okay in this, they thought na sila ay ayos lang, na wala si Jesus sa kanilang buhay, and sila ay mananatiling mga bulag. They will remain na mga bulag sa katotohanan. At sabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. And para sa mga Pariseo, kung kanila lamang na aaminin na sila spiritually blind, ay maaari silang mapatawad, mabuksan ang kanilang mga spiritual na mga mata. But they rejected Jesus. Tumanggi ang mga Pharisees na tanggapin si Jesus. And so, nananatili sila sa kanilang kasalanan at sa spiritual na pagkabulag. Now, tinanong si Jesus ng mga Pariseo, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Verse 41, sumagot si Jesus, kung kayo nga ay bulag, hindi sana kayo hatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Can you imagine what I imagine right now sa habang sinasabi to ni Jesus? Ano ang kanilang mga mukha? Anong itsura nila nang sinabi to ni Jesus? Because they thought they are holy. They are righteous. Mga tao ng Diyos. In fact, in this day, iniisip ng mga karamihang tao, kung mayroon man makakapasok sa langit, ito yung mga eskriba at mga Pariseo. But then Jesus said to them, mga bulag kayo, spiritually blind, and sila ay nasa kasalanan. Imagine, sabihin nyo ito sa mga religious leader na humahawak ng Biblia, nagtuturo ng salita ng Diyos. Mga tao ito na nagli-lead sa spiritual, but Jesus told them, you are spiritually blind. Mga bulag kayo. Ano kayang reaction ng mga tao ito? Can you imagine kung anong itsura nila? And so, si Jesus, we know si Jesus is the light of the world. And ang tanging mga taong hindi nakakakita ng liwanag
ay mga bulag at ang mga taong tumatangging tumingin, ito ang nagpapabulag sa kanilang sarili. Once again, itong nakakaawang tao, dati ay nakakaawa siya dahil siya ay bulag sa physical at sa spiritual. Ngunit ang kanyang mga mata at ang kanyang puso ay nabuksan. Bakit? Dahil nakinig siya sa salita ni Jesus. Tinampalatayanan niya, tinanggap niya ang salita ni Jesus. At naranasan niya ang biyaya ng Diyos. Mga Pariseo, yes, they have a good eyes. May magandang paningin. Ngunit, ano sabi ni Jesus? You are spiritually blind. Kung sila lamang ay nakinig sa salita at isinaalang-alang ang mga patunay, katibayan mula sa taong ito na dati bulag, ngayon nakakakita na, sila rin ay maniniwala kay Jesucristo. Nakita nila yung transformation, yung changes na nangyari sa taong ito, na dati bulag, na pulubi, at hindi nila may tatanggi na gumaling ang taong ito. If you'll examine, kung i-examine nila ang kanilang, i-examine nila mga itong evidence sa lalaki ito na may honesty, then makikita sana nila ng malinaw ang katotohanan na si Jesus ay nagmula sa Diyos. Si Jesus ay Diyos. Siya ay Diyos. At si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Now, bagamat tiyak na isang masakit na experience para sa lalaking ito, ang pagtitiwalag sa kanya sa sinagoga at templo, but nagkaroon siya ng fellowship kay Jesus. At ito ay higit pa sa spiritual na spiritual na encouragement kaysa sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Gaya ng mga religious leaders po ngayon, dati, katulad din ngayon, maraming mga tao, pakiramdam nila na sila ay mabuting tao. They thought they are righteous, they are holy, they thought they are a good person, at mapupunta sila sa langit. But, we know na kung wala si Kristo sa buhay mo, then you are in sin. Nasa kasalanan ka. Hindi ka pa nahugasan mula sa karumihan. You are spiritually blind kung wala si Jesus sa buhay mo. But all of this can change kung ibibigay mo ang buhay mo kay Jesus, dahil si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa atin. Sa pagiging spiritually blind, He will open our eyes so that we would be able to see the truth. We would be able to see God sa ating buhay. So, ano ang mga bagay na humahadlang sa mga tao to come to Jesus para sumampalataya kay Jesus? Ano ang mga nakakadlang sa pag-grow sa Panginoon? There's a lot of things that we can mention na maring nakakadlang sa tao na lumapit kay Jesus, na nakakadlang para lumago sa Panginoon. But allow me to just give few na common na humahadlang sa ating paglapit kay Jesus, sa humahadlang sa ating paglago. Ang mga bagay na humahadlang sa isang tao sa paglapit sa Panginoon ay una, mga tradisyong panrelihiyon, at pangalawa, opinion na salungat sa katotohanan. Lahat ng ito ay may mga problema na siyang dahilan na pumipigil sa tao na makita nila ang katotohanan, makita nila ang truth, at sumampalataya, at ito nagiging hadlang para lumago at maranasan ang blessings na inilaan ng Diyos para sa kanila. So, number one is yung unang hadlang kung bakit nahihirapan ng tao na makita ang katotohanan, makita ang Diyos sa buhay nila, makita ang katotohanan, truth, is yung mga tradisyon, mga tradisyong panreliyon. Ngayon, ang tradisyon na hindi naman masama, but kung ito na ang substitute at mas nakakahigit na kaysa sa salita ng Diyos at sumasalungat sa salita ng Diyos, then ito ay hindi na maganda. Notice kung paano sinabihan ni Jesus sa mga Pariseo, ang mga religious leader, sa Marcos 7 verses 6 to 9. And I will read po, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon
ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. First of all, nagsisimba sila. These are people na talagang religyoso, nagsisimba. And they thought that because nagsisimba sila, save sila. Dahil sila ay nagsisimba, ligtas sila. At sinabi ni Jesus, mali. Namumuhay kayo sa pagkukunwari. It's not because na nagsisimba kayo, ay mga ligtas na kayo. It's not because na ino-honor nyo ako sa inyong mga bibig, ay saved na kayo. And we notice na alam ni Jesus kung ano ang laman ng kanilang puso. Alam ni Jesus na sa kanilang puso, hindi. Yun ang desire nila, hindi maganda ang nasa loob ng kanilang puso, hindi si Jesus ang naghahari sa kanilang puso. Walang space si Jesus sa kanilang puso dahil puno ng mga bagahe ng mga kasalanan. Wala nang lugar si Jesus sa kanilang heart. And they are living with hypocrisy. How many people today na ganito rin ang ginagawa? They go to church every Sunday, nagsisimba, matapos nagsimba, balik na naman sa kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanila at maging sa atin, maling-mali ka kung ganyan ang buhay mo. Nagkakamali ka just because you go to church, then makaka-enter ka sa langit. Just because you are religious, you will enter sa langit. Just because religyoso ka, sinusunod mo ang tradisyon. What tradition? Magsimba ka palagi. Just magsimba ka lang. Pero there's no transformation. Hindi ka seryoso sa relasyon mo sa Panginoon. And you thought you're going to heaven. You're going to enter sa langit. Hindi ka naman seryoso sa relasyon mo sa Panginoon. What does it mean to us? Speak to us. Na hindi basta lang na nagsisimba ka. Hindi dahil sa religyoso ka, o ito rin, iniisip ng iba, reliyon ang makaluwas. That's the belief, tradition. Reliyon ang makaluwas. Sa muli, mga ito ay hindi makikita natin sa salita ng Diyos. It will not save you. Sabi ni Jesus, in John chapter 8, verse 24, sinabi ko sa inyong, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa madaling salita, kung hindi ka nagtiwala kay Jesus, na siya ay Diyos, hindi mo tinanggap siya bilang Lord ng buhay mo. And what does it mean pag tinanggap natin na Lord? That means Lord, ang Lord ibig sabihin, ikaw, ang kalooban mo masunod sa buhay ko. You surrender your will sa kalooban ng Diyos. And so, if you did not believe at hindi mo tinanggap siya bilang Diyos at Panginoon sa buhay mo, then, sabi ni Jesus, you will die in your sin. Mamamatay ka sa iyong kasalanan. Remember, si Jesus lamang ang nagliligtas sa atin at makapagliligtas sa atin. Only si Jesus lang. Wala tayong itinataas sa buhay natin kundi si Jesus. Hindi si reliyon, hindi simbahan, hindi grupo, si Jesus ang salvation. And tungkol sa mga tradisyon ng tao, binalaan tayo ni Paul, Colossians chapter 2 verses 8 and 9. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Maraming tao ngayon, mga tao ngayon po, they thought na mapupunta sila sa langit through sa pagsunod sa mga tradisyon ng reliyon. Pero salungat sa salita ng Diyos, hindi ito ang makapagsisave. Yung pagsunod sa tradisyon ng tao o reliyon. So, don't allow na ang mga tradisyon ng umadlang sa pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Huwag mo ngayang manatili ka sa pagiging spiritually blind. At isa pang bagay na pumipigil sa atin para makita natin ang truth is ang opinion natin na salungat sa salita ng Diyos. Mga opinion ng tao na salungat sa salita ng Diyos.
Matthew chapter 22, verse 41. Basahin ko. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon doon. Ano ang pagkakakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siya anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nung pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila ay walang nakasagot at mula nooy walang nangahas magtanong sa kanya. In this culture, hindi kailanman tatawagin ng ama ang kanyang anak na Panginoon. But on the other hand, maaaring tawagin ng anak ang ama na Panginoon bilang respeto sa kanyang ama. Ito ay at term ng pagrespeto. So ito ay ang isang bagay na hindi naisip ng mga religious leaders. So tinanong sila ni Jesus kung kaninong anak ang Messiah. At sila ay sumagot, sinabi nila, anak ni David. And they correct. Now, tinanong na naman sila ni Jesus, kung siya ang anak ni David, paano siya matatawag ni David na Panginoon? Mali ba ang kasulatan? Of course not. So, their idea, their opinion about kay Jesus, hindi nila tinatanggap si Jesus na kanilang Diyos. Again, I said it before, kung mali ang pananaw mo kay Jesus, then mali ang pananaw mo sa Diyos. Major yun na doktrina. Kung mali ang pagkakakilala mo kay Jesus, mali din ang pagkakakilala mo sa Diyos. So, ang kanilang mga naisip na mga idea, opinion na mali tungkol sa Messiah, kita nyo, ang Messiah ay magiging anak ni David at siya rin ay magiging anak ng Diyos. Sa gayon, matatawag siya ni David na Panginoon. Kaya tinawag siya na Panginoon. Tinawag ni David siya na Panginoon dahil siya ay higit pa sa anak ni David. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Kaya natawag ni David na siya ay Panginoon. Now, nilinaw ni Pablo para sa atin sa Roma chapter 1 verses 3 to 4. Sa pagsabi, Roma chapter 1 verses 3 and 4, na kung saan sinabi niya ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. So, many people are stumble with this pag-abot kay Jesus. They believe na siya ay Savior, but maraming mga tao hindi naniniwala na siya Diyos. In fact, may isang pastor pa na umiwalag na umiwas na sa pagiging sa born again Christian sa grupo ng mga pastor sa MCMA because hindi niya matanggap na si Jesus ay kapantay ng Diyos Ama. Si Jesus ay Diyos. Siya ay isang tao lamang, siya ay isang propeta lamang. And he quoted many verses sa scripture with sa mga praises na nagpapatunay daw na siya ay hindi Diyos. Siya ay sinugo lamang ng Ama. Siya ay propeta lamang. Siya ay isang messenger. Again, maraming na-stumble dito about kay Jesus sa paniniwala na siya ay Diyos. So, paliwanag dito, si Jesus ay pinanganak sa binhi ni David. Ayon sa laman, ngunit siya rin ay, sinabi rin dito, anak ng Diyos. Sa pamagitan ng Espiritu. So, many people stumble with this dahil paano magkakaroon ng anak ng Diyos dahil siya ay Diyos. Itong termino na ito ay sinabi sa kanya dahil siya ay nagkatawang tao. Okay? Siya ay ipanganak sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. The scripture himself, ang kasulatan mismo ang nagpatotoo tungkol dito na malinaw about kay Jesus na siya ay God, siya ang Messiah. But here's the religious leaders na tinatanggi nila at may sarili silang opinion na salugat sa kasulatan. Tinanggihan nila ang truth dahil dito. And it is dangerous po. Ang sinasabi ni Jesus at ang sinasabi ng kasulatan ay salungat sa paniniwala nila. And even though na inilantad ni Jesus ang katotohanan about sa kanilang kamalian, they refuse to accept na mali sila. Nananatili sila sa kanilang kasalanan. They refuse na aminin na mali sila. Ganyan din ang karamihang mga tao ngayon. For example, gamitin ko example para sa mga estudyante. And sa opinion ng science, sa agham, sinasabi ng science na ang lahat ng mga bagay ay aksidente. Nangyari na aksidente, ang tao ay aksidente, ang mundo ay aksidente.
na nabuo dahil sa Big Bang Theory or whatever na ang tayo naging tao dahil sa nag-evolve mula sa unggoy hanggang sa naging tao. So, ito yung mga opinion ng mga atheists. Opinion ng mga atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos, na kung sinasabi nila, they believe na sulitin mo ng buhay mo, magpakasaya ka. Hanggang nabubuhay ka. Sulitin mo na. Because after ng buhay na ito, wala na. Tapos na ang lahat. There's no after. Hindi sila naniniwala sa afterlife. Wala nang kasunod. Pagkatapos ng mundong ito, tapos na ang buhay mo. Magpakasaya ka. Sulitin mo ng buhay mo. Walang langit. Walang paghuhukom. Walang Diyos. Despite na walang supporting evidence sa mga opinion na ito, idea na ito, they refuse to listen sa truth. Pinangahawakan talaga nila ang opinion nila, pinaniniwalaan nila. Naniniwala pa rin sila sa kasinungalingan. And Jesus said, mamamatay kayo sa iyong kasalanan kung hindi kayo maniniwala sa salita ng Diyos. Hindi kayo maniniwala kay Jesucristo. So, church, be careful. Huwag niyong hayaan na mawala ang katotohanan, ang salita ng Diyos sa buhay natin just because sa mga sinasabi ng mga opinion ng mga tao. Dahil sa sinasabi ng mga taong mga kilalang tao about sa mga popular na mga tao, dahil just because they are smart ay totoo na ang kanilang sinasabi. So be careful na hindi niyo ipagpalit ang salita ng Diyos sa opinion ng tao. Again, hindi tayo nagtuturo dito sa pulpito, hindi tayo nagsishare sa ibang tao ng opinion natin. Dahil kung opinion lang natin, ang pag-uusapan natin, pareho tayo may mga sariling opinion. Pero, kung salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan, then, if you are believers, kung sumasampalataya ka, then lahat tayo sasang-ayon sa salita ng Diyos. Amen? So, huwag kayong tatanggap ng mga opinion, ideya ng tao na salungat sa salita ng Diyos. So, what does it say to us? Be open. Open your heart para sa Panginoon. Maging open ka sa salita ng Diyos. Be teachable. Hayaan mo si God na turuan ka ng salita niya. Turuan niya ang iyong puso. Maging open ka sa Holy Spirit na turuan niya ang iyong puso ng salita ng Diyos. At ini-encourage tayo na sa truth upang makita natin siya sa buhay natin, mabuksan ang ating spiritual na mga mata at lumago tayo. So, ang bulag na lalaki, itong lalaking bulag, nakakita siya hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Para sa mga religious leader na sa time na ito, akala nila, okay sila, nakakakita sila. Pero hindi sila nakakakita dahil sa kanilang kasalanan. And what does it say again to us? Kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, you will remain na spiritually blind. Bulag sa katotohanan, bulag sa salita ng Diyos, hindi mo makikita ng maliwanag ang Diyos sa buhay. So they are spiritually blind, spiritually speaking. Now what are the applications? Dito sa binasa natin, know Jesus. Kilalanin mo si Jesus. Tulad ng taong pinagaling na ito, Jesus is inviting us na kilalanin natin siya ng personal sa ating buhay. Para magkaroon tayo ng understanding kung sino ba talaga si Jesus sa buhay natin. Sino si Jesus? So, paano natin makikilala pa ng lubusan si Jesus? Practical application for us is palagi kang dumalo sa regular na pagtitipon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. The more na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, the more na nag-a-attend ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, the more na mas makikilala mo si Jesus sa buhay mo. And the more na malalaman mo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. And the more na magkakaroon ka ng deeper na relasyon sa Diyos. Maglalago ka, and then it will result na yung desire palagi na parangalan mo ang Diyos. That is your response nang nakilala mo si Jesus. Yan ang resulta ng buhay mo, na parangalan si Jesus. But kung wala kang interest na to know His Word, open your Bible, to attend sa mga pagtitipon, no wonder na mababaw ang relasyon natin sa Diyos. So if you want to have a deeper na relasyon sa Diyos,
then make it your goal na palagi na dumalo sa pagtitipon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi sa labas, puro salita ng tao. Di saan ka lang makakarinig ng salita ng Diyos? Sa pagtitipon ng mga mananampalataya na nag-aaral sa salita ng Diyos. Sa labas, puro salita ng tao. Nakaka-encourage ba? Well, little bit some. Pero ang more nga nagbibigay ng encourage sa ating spiritual, ay ang salita ng Diyos. Sa labas, makikilala mo ba ang Panginoon? Kung hindi ka dumadalo sa mga pagtitipon, sa mga unbelievers, you are in the midst sa mga unbelievers, makikilala mo ba ang Panginoon kung hindi mo binubuksan ang salita ng Diyos? Hindi ka dumadalo sa pagtitipon? No. Makikilala natin ang Diyos kung bubuksan natin ang salita ng Diyos, nag-aaral tayo at tumadalo tayo sa pagtitipon ng mga mananampalataya. So, mahalaga na mas makilala natin si Jesus para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Dahil kung hindi, mababaw pa rin. Mababaw. Hindi magiging malalim ang relasyon natin sa Kanya. Pangalawa is our response. Tumugon. Kung ipinahayag ni God ang Kanyang sarili sa buhay mo, kung nakilala mo na si God sa buhay mo, then of course, ang response natin is faith and worship, pananampalataya at pagsamba. Make it your daily, make it a daily part ng iyong buhay. Araw-araw, ito yung yung lifestyle mo. Pagsamba sa Panginoon. Ito yung nagpapahayag na nagpapasalamat ka, ito'y pasasalamat sa Kanyang presensya at sa ginawa niya sa buhay mo. We worship God. We want to honor Him bilang gratitude ng Kanyang presensya sa buhay natin at sa ginawa niya sa buhay natin. Amen? That is your response. Lord, I trust you. Nagtitiwala ako sa iyo. Lord, I want to honor you. Nais ko maparangalan ka. Yan ang resulta ng pananampalataya na maparangalan ng Diyos sa buhay natin. Iba yung pananampalataya na head belief lang at saka yung pananampalataya na sa puso talaga. Doon magkakaroon ng radical change, pagbabago at magkakaroon ng again, resulta. Magandang resulta sa ating buhay. And that is to honor God sa ating buhay. Amen? So, and lastly, third to the last, mag-ingat sa pagiging gaya sa mga Pariseo, mga religious leader na spiritually blind. Alam niyo kung bakit sila spiritually blind? Dahil sa pagmamataas. Pride. And it can make us blind with the truth. So remain humble. Mapagpakumbaba. Open palagi sa pagtutuwid at patnubay ng Diyos. Check your heart. And if it is necessary ng change, be willing. Lord, baguhin mo ang aking puso. Maybe, hindi ko nababantayan. Akala ko tama pero mali pala. Correct me, Lord. Correct me ng iyong salita. Correct me with your Holy Spirit. Kasi ayoko maging spiritually blind. Gusto kong makita ang nais mo, ang kalooban mo sa aking buhay. Nais kong makita ang iyong will sa aking buhay. Nais kong makita ang truth. And lastly is yung pag-testify. Di ba nag-testify ang blind man? Dati blind man siya. Pero napagaling na siya, di ba? Pinagaling ni Jesus. Nag-testify siya sa mga friends niya and sa mga religious leaders na itong si Jesus ang nagpagaling sa akin. So, practical application is, you remember, di ba, sa nakarang mga pag-aaral natin about sa Samaritana na nakakilala din kay Jesus sa well ng Samaria, di ba? Na-met niya si Jesus sa well, sa balon sa Samaria. And binalita niya sa kanyang mga kabarangay, binalita niya sa kanyang community about kay Jesus dahil sa kagalakan na nakilala niya si Jesus at ang kanyang ini-offer sa kanya na kung saan gusto din niyang malaman ito ng kanyang mga kaibigan. So, share to others what you experience from God. Kung sinasabing God is good, ang tanong ba, alam ba ng iba kung anong ginawa ni God sa buhay mo? So, ibahagi mo kung ano ang na-experience mo sa Panginoon. Ibahagi mo sa iba ang about kay God, kung anong ginawa niya sa buhay mo. Imagine kung itong blind man, sikreto lang yung ginawa ni Jesus. Then, hindi malalaman ang about sa pagpapagaling ni Jesus. Even though mga religious leader, they refuse to accept it.
But mahalaga sa kanya na ipamalita, ibahagi kung anong ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. So, share to others what you experience from God. If God is good, sinasabi mo mabuti ang Diyos, palaging mabuti siya. Tell it to others para din sila ma-encourage na lumapit sa Diyos, makilala nila ang Diyos, malaman nila kung ano ang kayang gawin ng Diyos mo. Amen? So, tulad ng pinagaling na lalaking ito, kung saan nagpatuto siya sa mga Pariseo, testify to others about your faith, pananampalataya mo, at yung transformation na ginawa ng Diyos sa buhay mo. And be brave. Lakasan mo ang loob mo. Even though na itiwalag ka sa, like this guy, itiniwalag sa templo, sa sinagoga, be bold, be brave. Kahit na pagtawanan ka, kahit na i-reject ka. Pero you never know na mayroon ng kung saan tinalaga, mayroong mga tao na masisave. Ang iyo lang ay ibahagi ang about sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay na naranasan mo. You will miss it kung hindi mo ibabahagi sa iba. Hindi mo makikita ang pagkilos ng Diyos if you will not speak up, if you will not share the goodness of God to others. Amen? And share it with others. So, as a Christians, let's stand up para po sa katotohanan. And some of you knows about sa popular and well-known news ngayon about kay Charlie Kirk. He was shot dead. Binaril siya because he's not in favor sa transgender. He's not in favor sa abortion. He's not in favor sa same-sex marriage. So, I think he was shot dead kasi para ma-silent na ang truth, para hindi na ma-share ang katotohanan. But, ang katotohanan, ang Word of God ay hindi mapipigilan. Amen? So, again, encouragement, especially sa mga young people, stand up sa salita ng Diyos. Be bold. Share the goodness, share the gospel, share the Word of God sa iba. Share what the Lord has done sa iyong buhay. And you will see na marami pang mga tao, makikita mo ang pagkilos ng Diyos, may mga tao na lalapit sa Diyos. Kung ikaw ay susunod lamang sa Kanya. Ikaw ay magtitiwala at susunod sa Kanya. Amen?